Kaugnay ng inilabas na arrest warrant laban kay Dalia Pastor, makakapanam natin sa telepono si Attorney Enrique de la Cruz, abogado ng pamilya ni Enzo Pastor. Magandang umaga po. Attorney. Magandang umaga, Howie. Okay, Attorney, naglabas na ng arrest warrant laban kay Dalia, no? After more than almost a year, pero matagal na siyang hinahanap. May lead na ba kayo kung saan siya? Kahit naman nung wala pa siyang warrant, talagang nagtatago na si Dalia. As of now, we are coordinating with law enforcement agencies para malaman kung nasaan siya. We are still hoping that she's still in the country, Howie. So, paano niyo nalaman na nagtatago siya? Was she required to show up in court tapos hindi siya dumating? From the start, Howie, no, sa criminal case, nung ipinail ito sa DOJ, hindi siya nagpakita kahit isang beses para sagutin yung reklamo laban sa kanya. Matagal yun, almost a year yung criminal case, and then nag-file ng civil case for custody yung kanyang mga magulang na sinasabing siya ay wala at hindi nila makita. So ito ay pag-amin mismo nila, no, through a court proceeding na cannot be located si Dalia. Okay, so nabanggit mo may civil case, no, na sinampay yung kanyang magulang for custody. May dalawa silang anak, itong si Enzo, the late Enzo Pastor, and Dalia. May maliliit silang anak. That's correct, Howie. Oo. And ngayon ay nasa kustodiya ng mga magulang ni Dalia. Hanggang ngayon. Oo. Yes. Mula nga noong December ay hindi pa nakikita ng pamilya Pastor ang mga bata. So in other words, may dalawang kaso ngayon, ano? Itong criminal, parricide. It's a parricide case, no? Yung Yes. kay, which means the killing of a husband or a husband. Yes. Parricide. Killing of a spouse with deliberate intent to kill, no? Opo. Yun po yung parricide. Okay. And then may kaso din si Sandy de Guzman as a alleged accomplice. Conspirator for murder, no? Silang dalawa ni PO3 Angel. PO2 Angel. Oo. Okay. So may kaso na yan and then may custody case naman, no? Kasi may ipinaglalaban din ng pamilya Pastor, no? Ng mga magulang ni Enzo to take custody of the two small children. At kumusta naman po yung status ng kaso na yon? May order na yung judge doon na payagang makita. Inuutusan yung pamilya Guerrero na payagan ang pamilya Pastor na makita yung mga bata. Pero as of now, hindi pa rin sila sumusunod doon sa utos ng korte. So nakatakda kaming magsampa ng kaukulang kaso at kahilingan sa korte para i-contempt ang pamilya Guerrero. May abogado yung pamilya Guerrero. So ano naman ang paliwanag kung bakit hindi pinagbibigyan ng kahit man lang visitation rights or access sa mga apo nila, itong mga magulang ni Enzo Pastor? Sumulat nga sa amin si Atty. Rondain at pinapaliwanag niya na dahil sa hindi raw nila makausap o hindi nila makuha yung presence ng social worker, kaya hindi nila ma-allow na magkaroon ng access yung pamilya Pastor sa mga bata. Pero ang contention naman namin, wala naman sa court order na kailangan may presence pa ng social worker. Pakiramdam namin, ito'y delaying lang at talagang ayaw lang pagbigyan ang pamilya Pastor na makita yung mga bata dahil napakatagal na, since December pa, Howie. Actually, hindi lang visitation rights ang gusto ng mga magulang ni Enzo. I think they want custody of the children themselves. Totoo ba? Ang kahilingan nila ay at least joint man lang sana na mapagbigyan sila pareho bilang pareho silang grandparents. Pero itong pinakahuling order na pinag-uusapan namin ay makita lang binigyan sila ng isang araw. Sabi ng korte ay sa isang linggo, bigyan man lang ng isang araw ang pamilya Pastor na makasama ang mga bata habang dinidinig, no, temporary lang, habang dinidinig pa yung main case ng custody and guardianship. Pero kahit yung isang araw lang in a week, hindi pa dapat napagbigyan. Ayaw pa rin payagan ng pamilya Guerrero. Okay, ito namang kaso ng parricide at saka yung conspiracy to commit murder, no? May naarestong police na alleged gunman, your hitman, no? Itong si Edgar Angel. Ayon doon sa salaysay, no? Umamin siya. Pero ngayon, binabawi na niya yung kanyang salaysay, yung kanyang inamin
na involvement dito sa pagpatay kay Enzo Pastor. Ano naman ang magiging epekto sa kaso ninyo? Actually, Howie, sinabi naman ng DOJ na siyang duminig ng kaso bago maisampa sa hukuman na yung ginawang pag-atras ni Teodoro Angel ay walang epekto sa kaso. Dahil yung kanyang ginawang salaysay, dalawa yon ay matiling gagamitin pasihan laban sa iba pang mga suspect sa kasong ito. Pangalawa ay merong ibang mga testigo na nagtuturo pa rin sa parehong mga suspect bukod pa kay Teodoro Angel. Kaya yung kanyang ginawang pag-atras ay hindi makaka-apekto sa kaso. In other words, yung DOJ o kung sino man yung nagpo-prosecute nito ay kinoconsider pa rin na valid yung mga una niyang mga sinabi. Yes, in fact, kaya nga nag-issue ng warrant of arrest yung judge sa Branch 91 laban kay Dalia kapag may nakita siyang probable cause, no? Yun ang requirement bago mag-issue ng warrant of arrest, kailangan may makitang probable cause. Ganon din, hindi ito maipafile sa korte kung walang nakitang probable cause o sapat na basihan ang Department of Justice. So lahat po ito ay nagawa dahil naniniwalang malakas ang ebidensya bagamat may ginawang pagre-recant o pagbawi ng testimonya itong si Teodoro Angel. Okay, so ano na ngayon ang susunod na hakbang? May warrant of arrest na, no? It took a while, no? Bago mag-issue ng warrant of arrest kasi may indictment na, no? Na sa mga nakaraang buwan, no? So ano yung susunod na hakbang? Magkakaroon ng manhunt para kay Dalia Pastor? Yan ang susunod namin gagawin, Howie, kasi hindi aandar yung kaso hanggat hindi na-aresto si Dalia at si Sandy. So, yun po ngayon ang susunod na hakbang. Kailangan ma-aresto si Dalia. And may mga leads ba kung nasaan siya? Kasalukuyan kaming nakikipag-ugnayan sa mga law enforcement agencies. May mga lead, pero we would rather keep it muna confidential until such time na mahuli si Dalia. Okay, maraming salamat po, Attorney Enrique de la Cruz, abogado ng pamilya ni Enzo Pastor. Samantala, nakausap namin kanina si Attorney Roy Rondain, abogado ni Dalia Pastor. Tumanggi muna siyang magbigay ng pahayag dahil wala pa raw silang natatanggap na kopya ng arrest warrant.